Magandang gabi at aking ibabahagi ang aking daanan papuntang IC City. Ang unang palatandaan ay ang outpost dito sa aming purok na kung saan nandun yung terminal ng tricycle na aking sinasakyan papuntang Arco. At ang Arco ang aking pangalawang palatandaan na kung saan makikita or yung sakayan ng e-trike na papuntang Masinag. At ang aking pangatlong palatandaan ay ang SM Masinag kung saan doon ako sumasakay ng jeep papuntang Tropical. At ang pang-apat na palatandaan ay ang Tropical kung saan ako bumababa ng jeep at naglalakad pa overpass papuntang kabilang kalsada. At ang panglima kong palatanda ay ang Sogo kung saan malapit ang school ng ICCT. Yun lamang. Okay, ngayon nakikikwento ang pelikula na pinabagatang More Than Blue na pinagbadahan ni Yasi Pressman and JC Santos. Sa story or sa pelikula na to, meron dalawang bida na nagngangalang Kay at Cream. Nagkakilala sila nung high school, naging matalik na kaibigan, na magkaibigan at nagsama sa isang bubong hanggang pagtanda or pag-adult nila. Na mabilis sila nakapagpalagayan ng loob dahil same sila ng situation. Parehas silang ulila sa kanilang mga magulang at ganun din si Cream, ulila sa magulang. At sabay silang bumubuo ng pangarap nila. Sabay nilang tinutupad lahat ng mga gusto nila sa buhay. At sabay din nilang binuo yung pangarap nila na maging composer ng kanta. Then, yun, dahil doon, si Kay nagkakaroon ng lihim na pagtingin kay Cream at ganoon din si Cream kay Kay. Ngunit, hindi yun maamin or hindi lagiging in denial sila sa isa't isa dahil ayaw nilang masira yung friendship. And also, si Kay is may lihim na sakit na may taning na yung buhay niya. Then, dahil doon, pinagtatabuyan niya si Cream na mag-asawa na or maghanap ng boyfriend na mag-aalaga sa kanya hanggang pagtanda. Si Cream may gusto kay Kay, ngunit hindi rin niya maamin at gusto niya munang i-confirm or kumpirmahin na may gusto din sa kanya si Kay. So, ang ginawa niya, naghanap siya ng ma-entertain niya na lalaki na pwedeng gamitin para mapagselo si Kay. Dahil yun din yung sabi nung kaibigan niya sa kanya na pagselosin si Kay para malaman kung may gusto ba talaga sa kanya. So, ganun yung ginawa niya. Sinabi niya yun kay Kay na may napupusuan na siya, ganyan. Si Kay, ginawa niya, kumuha siya ng parang investigator or stalker, ganyan, na pina-background check niya yung sinasabi ni Kay na lalaki or yung in-entertain niya. Sinabi noon na chine-check niya kung capable na buhayin si Cream, kung kayang alagaan or kung mabibigyan siya ng magandang buhay. Then, after ng investigation, okay lahat, kaso nga lang may girlfriend yung boy. Then, ang ginawa ni Kay is kukontratahin niya yung girlfriend ng boy dahil gusto niya nga na maging masaya si Kay at ayaw niya na maiwan mag-isa si Kay. So, ganun yung ginawa niya. Then, nalaman niya na yung girlfriend ng boy na napupusuan ni Cream is nag-cheat yung girl dun sa boy. Then, ginawa niya, pinicturan niya, sinundan niya and pinicturan niya yung girl and yung third party. Then, sinunod yun sa boyfriend ng girl. Then, yun, nag-break sila. Tapos, sinugod nung girl yung boy. Sinugod nung girl si Kay dahil nalaman na si Kay yung nagpadala ng pictures. Then, yun,
Dahil sa ganong nangyari, si Kay humingi ng tawad at pumayag yung girl na ibibigay or ipapaubaya niya yung boyfriend niya kay Cream basta magiging subject si Kay sa photography niya. Then pumayag si Kay dahil nga gagawin niyang lahat para lang mapabuti si Cream. So ganun yung ginawa niya. At habang tumatagal is palala ng palala yung sakit niya. Yung taning ng buhay niya is umiikli na. Then hanggang sa yon umabot na si Cream and yung boy is magpapakasal. Maggaganyan na sila, magsasama na. Then after that wedding, si Kay is parang umalis na, like hindi na siya nagparamdam kay Cream simula nun. Si Cream, hinahanap-hanap siya. Doon na-realize ni Cream na mahal niya si Kay at si Kay yung gusto niya makasama habang buhay. Then, yon hinanap niya si Kay. Nag-apology siya dun sa husband niya, dun sa boy. Nag-apology siya dun. Inamin niya na si Kay talaga yung gusto niya at humingi siya ng tawad dahil matagal niyang tinago or dininay yun sa sarili niya. Then, yon after nun, hinanap niya si Kay. Hinanap niya lahat. Kung saan na siyang para mahanap si Kay. Then yun, nahanap niya si Kay, ngunit parang balubhan na yung sakit ni Kay. Then hanggang sa bumalik sila dun sa lumang bahay, inalagaan niya dun si Kay. Nagsama ulit sila hanggang sa yun namatay na si Kay. At dahil sa hindi lubos din na hindi matanggap ni Cream na namatay na si Kay is like sobrang heartbreak niya sa pagkamatay ni Kay is sumunod na rin siya. So after nun, yung husband ni Cream and Kay yung husband ni Cream is kinausap yung ex dahil nalaman nga na yung about sa ginawa ni Kay or yung sa condition. Then dun na komento ng girl yung about kay Kay. Then yon nagkalinawan silang dalawa and also nagkapatawaran din yung mag-ex boyfriend and Then si Kay and Cream is namatay, parehas sila namatay. At yun yung ending nung story More Than Blue. It's about two people or two person na nagmahalan na pinatunayan yun till death do us part. Yun lang. Ang aking balitang ipapatungkol sa inyo ngayon ay patungkol sa DPWH na ghost project na sinasabi dahil out of 1,700 na target na pagpapatayo ng silid-aralan ngayong taon ay 22 classrooms pa lang ang kanila na ipapatayo simula January hanggang ngayong October. At ang aking opinion dito ay instead na yung tax ng taong bayan ay napupunta sa tama like gamot, disaster equipments, hospitals, especially sa paaralan, ay napupunta pa ito sa mga kamay na dapat na mismo na nagpapatupad o nagpapatayo o maibigay ang serbisyo na ito sa taong bayan. Yung tax ng taong bayan na nanggagaling sa sariling bulsa, puyat at pagod ng mga nagpapaaral sa amin, sa mga magulang at sa mga working students na dapat ay napapakinabangan ng next generation ay hindi pa rin na ibibigay-bigay ngayon. At madami rin ang kabataan na hindi madaming paaralan na hindi kaya magtanggap ng mga estudyante dahil din sa kulang ang mga silid-aralan or mga facility nila sa kanilang mga paaralan. At nakakalungkot lang dahil maraming kabataan ang gustong mag-aral at maputan or magkaroon ng knowledge
or matuto, ngunit hindi nga kaya ng mga paaralan na magtanggap pa ng mga estudyante dahil nga kulang sa mga silid-aralan. Yun lamang aking opinion.